ang mga Asyano sa panahon ng paggagalugad. An interactive reviewer. Ang panahon ng paggagalugad sa Asya ay nag-iwan ng pangmatagalang pamana, lumikha ng rutang pangkalakalan, humubog sa politikal na kaayusan at interaksyong kultural na patuloy na nakaaapekto sa kontinente hanggang sa kasalukuyan. Sa kanyang malayong paglalakbay, ipinakita ni Ibn Battuta ang koneksyon ng mga sibilisasyong Muslim sa Asya at Afrika na pinagbuklod ng pananampalataya at kalakalan. Ang kanyang paglalakbay ay nagbukas ng pangunawa sa lawak ng impluwensya ng Islam sa ugnayang panrelihiyon. Sumunod si Zheng He ng China na naglayag patungong Timog at Kanlurang Asya upang palakasin ang diplomatikong ugnayan at kalakalan. Sa halip na pananakop, ipinakita niya ang kapangyarihan ng China sa pamamagitan ng mapayapang pakikipagpalitan ng kultura at yaman. Sa India, pinalawak ng mga Mughal ang ideya ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Pinagsama ang Islam at Hinduismo sa sining, kultura at pamahalaan. Pinatibay ni Akbar the Great ang aral na ang tunay na lakas ng imperyo ay nasa kapayapaan at pagtanggap sa iba. Samantala, pinili naman ng Japan sa ilalim ng Tokugawa Shogunate ang kabaligtaran, ang paglayo sa mundo sa pamamagitan ng Edict of Sakoku. Sa kanilang saradong bansa, pinangalagaan nila ang kanilang kultura at kaayusan, kahit kapalit ang mabagal na pag-unlad at limitadong pakikisalamuha sa labas. Paglalakbay ni Ibn Battuta. Anong nakamamatay na sakit ang nasaksihan ni Ibn Battuta sa kanyang paglalakbay? Black Death. Kung isasama sa DepEd core values ang paglalakbay ni Ibn Battuta, alin ang pinakamalinaw na ugnayan? Makadiyos, isinakatuparan ang Hajj. Ilang taon si Ibn Battuta nang magsimula siyang maglakbay? 21. Ano ang tawag sa tungkulin ni Ibn Battuta bilang hukom? Kadi. Kung wala ang akdang Rila ni Ibn Battuta, ano ang maaaring epekto sa kasalukuyang pag-aaral ng kasaysayan? Mas limitado ang kaalaman sa Islam. Ano ang pamagat ng aklat na tumatalakay sa mga paglalakbay ni Ibn Battuta? Rila. Paano ipinapakita ng paglalakbay ni Ibn Battuta na konektado ang mundo bago pa man nagkaroon ng globalisasyon? Dahil naitala ang ugnayan ng kalakalan at kultura. Sino ang nagtalaga kay Ibn Battuta bilang hurado o kadi sa India? Muhammad Ibn Tughlaq. Kung gagawa ka ng modernong rila ngayon,
Anong nilalaman ang pinakamalapit sa diwa ng ginawa ni Ibn Battuta? Paglalakbay na nagpapakita ng kultura at pananampalataya. Ano ang ipinapakita ng pagtanggap kay Ibn Battuta sa iba't ibang lugar? Pag-iral ng ugnayan sa relihiyon at kultura. Gaano kalayo ang tinatayang nalakbay ni Ibn Battuta? 120,700 kilometers. Saang kontinente matatagpuan ang Morocco, ang bansang sinilangan ni Ibn Battuta? Africa. Ano ang unang layunin ni Ibn Battuta sa kanyang paglalakbay? Hajj. Saang kontinente nakapaglakbay si Ibn Battuta? Africa, Asia, Europe. Ano ang pamagat ng travelogue ni Ibn Battuta na naglalaman ng kanyang mga karanasan? Rila. Paglalakbay ni Zheng He. Paano nakatulong ang treasure ships sa tagumpay ng mga ekspedisyon ni Zheng He? Nagpadali ng transportasyon ng kalakal at mga regalong pandiplomatiko para sa ugnayan. Anong uri ng ugnayan ang naitatag sa ibang bansa kung saan sila ay nagbibigay ng tributo sa China bilang pagkilala sa kapangyarihan nito? Relasyong tributary. Sino ang emperador na nagkomisyon kay Zheng He upang manguna sa mga ekspedisyong pandagat? Yongle. Saang dinastiya ng China isinagawa ang mga malalaking paglalayag na pinamunuan ni Zheng He? Ming. Ano ang pangunahing dahilan kung bakit kinomisyon si Zheng He na magsagawa ng mga ekspedisyon sa ilalim ng dinastiyang Ming? Upang ipakita ang yaman at kapangyarihan ng China. Ilang beses isinagawa ang malalaking paglalayag ni Zheng He? 7. Sa anong taon nagsimula at nagtapos ang mga ekspedisyon ni Zheng He? 1405 to 1433. Saang dinastiya sa China isinagawa ang 7 ekspedisyong pandagat na pinamunuan ni Zheng He? Ming. Ano ang tawag sa mga lalaking kinapon na nagsilbing katiwala at tagapayo sa palasyo kabilang na si Zheng He? Eunuch. Kung ihahambing sa ibang ekspedisyon sa parehong panahon, ano ang kakaibang katangian ng ekspedisyon ni Zheng He? Malawakang diplomatikong misyon na may higanteng barko at mga crew. Sino ang emperador na nagkomisyon kay Zheng He upang magsagawa ng mga paglalakbay? Yongle. Kung gagawa ka ng treasure ship para sa modernong panahon, ano ang pinakamahalagang katangian na iyong idadagdag? Teknolohiya para sa komunikasyon at kaligtasan. Ano ang tawag sa kalalakihang kinapon na naglilingkod bilang katiwala at opisyal sa korte ng China? Eunuch. Ano ang implikasyon ng pagtatatag ng relasyong tributary sa mga bansang narating ni Zheng He? Pagsunod sa kapangyarihan ng China sa mapayapang paraan. Ilang beses nagsagawa ng malalaking paglalakbay si Zheng He sa iba't ibang bahagi ng Asya at Africa.
7. Imperyo ng Mughal sa India. Pangkat ng mga mandirigmang Hindu na naging kaalyado ng mga Mughal. Rajput. Unang Mongol Turkic na nagtatag ng Mughal Empire matapos ang labanan sa Panipat. Babur. Kung ikaw ay magdidisenyo ng proyekto para sa isang modernong lipunan na inspirasyon ni Akbar, alin ang pipiliin mo? Paglulunsad ng Interfaith Cultural Festival. Huling pinuno ng Delhi Sultanate na natalo sa labanan ng Panipat. Ibrahim Lodi. Lungsod sa Afghanistan na naging base ni Babur bago sakupin ang India. Kabul. Unang Muslim na matagumpay na nanakop sa Sindh. Muhammad bin Qasim. Bakit epektibo ang policy of reconciliation ni Akbar sa pakikipag-ugnayan sa mga Rajput? Dahil nagpatibay ito ng respeto sa iba't ibang relihiyon. Huling haring Hindu ng Sindh na natalo sa pananakop ng mga Muslim. Raha Dahir. Ano ang kahulugan ng pagtatatag ni Akbar ng mga suba o probinsya? Pagpapalawak ng kontrol at maayos na pamamahala sa imperyo. Patakaran ni Akbar na naglalayong magkaisa ang mga Hindu at Muslim. Policy of Reconciliation. Tawag sa mga lalawigan na binuo bilang bahagi ng pamahalaan. Subas. Titulo ng mga opisyal na nagsilbing militar na gobernador ng imperyo. Mansabdar. Kung ikaw ay isang opisyal ng Mughal na binigyan ng lupain, paano makaaapekto ang patakaran ni Akbar na hindi ito maaaring ipamana? Mananatiling tapat at mahusay sa tungkulin upang mapanatili ang posisyon. Kung ikaw ang magiging pinuno, alin sa mga patakaran ni Akbar ang dapat mong unahin upang mapanatili ang kapayapaan? Paggalang sa iba't ibang pananampalataya upang maiwasan ang alitan. Paraan ng pakikipag-ugnayan sa ibang kaharian sa pamamagitan ng kasal. Matrimonial alliances. Tokugawa Japan, Edict of Sakoku. Ang pinakamataas na pinunong militar na may tunay na kapangyarihan sa Tokugawa Japan. Shogun. Bakit tanging sa mga Dutch at Chinese lamang pinahintulutan ng pamahalaang Tokugawa ang kalakalan sa Nagasaki? Dahil hindi sila nagpapalaganap ng relihiyon at nakatuon lamang sa kapaki-pakinabang na kalakalan. Ang mandirigmang Hapones na tagapagtanggol ng daimyo at lupain. Samurai. Kung ang sakoku o isolation policy ay hindi ipinatupad, ano ang posibleng maging kalagayan ng Japan batay sa iyong sariling pagsusuri?
maaring humina ang pagkakakilanlan at mawala ang ilan sa tradisyonal na kultura ng Japan. Paano nakatulong ang alternate attendance policy sa pagpapatupad ng sakoku? Tiniyak ang katapatan ng mga daimyo sa shogun. Patakarang nag-uutos sa mga daimyo na manirahan sa kabisera bawat taon upang tiyakin ang katapatan. Alternate attendance policy. Ginamit ng leader na ito ang mga black ships bilang simbolo ng makabagong kapangyarihang kanluranin upang pilitin ang pagbubukas ng Japan. Matthew Perry. Ano ang pangunahing layunin ng Edict of Sakoku sa Japan? Panatilihin ang kaayusan at tradisyonal na lipunan. Panahon ng Tokugawa Shogunate mula 1603 hanggang 1868. Edo. Siya ang pinunong Amerikano na nag-utos kay Commodore Perry na makipag-ugnayan sa Japan upang simulan ang kalakalan. Millard Fillmore. Pilosopiyang nagtataguyod ng paghihiwalay ng Japan sa ibang bansa at limitadong kalakalan. Isolationism. Ano ang pangunahing kaibahan ng Meiji Restoration sa Sakoku policy? Binuksan ng Meiji Restoration ang Japan sa modernisasyon, samantalang isinara ito ng Sakoku. Siya ang ronin na pinamunuan ang rebelyong Shimabara bilang protesta sa patakarang nagbawal ng Kristyanismo at ugnayang panlabas. Shibata Katsui. Sa kanyang panahon, isinagawa ang mahigpit na alternate attendance policy na nagpatibay sa katapatan ng mga daimyo sa pamahalaan. Tokugawa Ieyasu. Ang kanyang pamumuno ay naging hudyat ng pagwawakas ng pamahalaang shogunate at simula ng mabilisang modernisasyon ng Japan. Emperor Meiji. Sa paglalakbay ni Ibn Battuta at Zheng He, natutunan ang tapang sa pagtuklas. Sa pamumuno ni Akbar at ng mga shogun, natutunan ang karunungan sa pag-iingat. Ang tunay na karunungan ay nasa pagkilala kung kailan maglalakbay at kung kailan mananatili.